Nagsisimula ang kwento kay John Porter, isang lalaking dating sikat at nirerespeto sa Special Forces pero ngayon ay isang espiya na sa UK. Nahuli siya ng ilang masasamang tao sa Pakistan. Ayaw siyang pabayaan ng kanyang boss na si Colonel Eleanor Grant, kaya nagpadala ito ng rescue team para iligtas siya. Ang team na ito ay pinamumunuan ni Sergeant Michael Stonebridge. Samantala, ang grupong may hawak kay John ay pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Latif. Naglabas si Latif ng video ni John, sinasabing palalayain lamang nila ito kapag pinalaya rin ang lahat ng kasamahan nilang nakakulong sa England at US. Kaya agad kumilos ang team ni Michael. Pinabagsak nila ang isang gwardya at sumugod sa kwartong akala nila ay naroon si John, pero oops, wala pala siya roon. Inilipat na siya sa ibang lugar. Habang tinitingnan ni Michael ang cellphone at mapa na nakita niya sa silid, isa sa kanyang mga kasamahan ang binaril. Hinabol ni Michael ang salarin at nagawang mapatay ito. Kinuha rin niya ang cellphone at mapa ng lalaki, umaasang makakatulong iyon para matagpuan si John. Pagbalik sa UK, hindi natuwa si Eleanor kay Michael at kay Captain Kate Marshall dahil nabigo ang kanilang misyon na iligtas si John. Kaya may naisip na naman siyang plano, hanapin ni Michael si Damien Scott, isang dating miyembro ng Delta Force na ngayon ay nasa Malaysia. Si Damien ay naging parang street fighter, lumalaban sa mga laban para lang mabuhay. Natuntun siya ni Michael habang nasa isa sa kanyang mga laban. Kahit dapat ay magpapatalo lang si Damien, nanalo pa rin siya, dahilan para magalit ang isang lokal na kriminal na nagngangalang Tom. Pag-uwi ni Damien sa kanyang apartment matapos ang laban, nadatnan niya si Michael na naghihintay na sa loob. Inalok siya ni Michael ng pagkakataong sumali sa British SAS team para iligtas si John. Nakita ni Damien ang halaga at posibleng kikitain sa misyon, kaya pumayag siya, basta't babayaran siya ng maayos ng mga Briton. Matapos silang magkasundo, agad silang umalis sa tirahan ni Damien, nakipaglaban pa sa ilang tauhan ni Tom sa daan, at kumuha ng sasakyan para simulan ang kanilang misyon. Pagdating ni Damien sa MI6 headquarters, nakilala niya si Major Oliver Sinclair at iba pang mga tauhan ng British intelligence na makakatrabaho niya. Ibinahagi ni Damien na dati na silang nagtrabaho ni John kasama si Latif, ang masamang kalaban, noong nasa Afghanistan pa sila. Biglang nagkaroon ng madilim na pangyayari. Isang video ang inilabas ng grupo ng mga kriminal na nagpapakita kay John habang siya ay tinotorture. Natapos ang video sa pagpatay kay John, dahilan para mabigla at labis na malungkot ang lahat sa MI6. Sandali silang nagbigay-pugay at inalala ang kanilang dating Special Forces Commander. Ngunit si Damien ay kumbinsidong may gustong ipahiwatig si John sa video na iyon. Naniniwala siyang nag-iwan si John ng nakatagong mensahe sa kanyang mga huling salita. Pagkatapos ng kanyang morning jog, umuwi si Michael at nadatnan si Damien na nakikipag-usap sa kanyang asawang si Carrie. Nabigla si Michael at agad niyang binalaan si Damien na layuan ang kanyang asawa. Sa MI6 headquarters, nagsimulang pag-aralan ng team ang code na pinaniniwalaan nilang iniwan ni John. Natuklasan nilang tumuturo ito sa Royal Lotus Hotel sa New Delhi, India, at may kinalaman sa isang bagay na tinatawag na Project Dawn. Ang kakaibang bahagi ay hindi nila makita ang direktang koneksyon ng Project Dawn kay Latif. Dala ng mga bagong palatandaan, inutusan ni Eleanor ang kanyang team na maghanda dahil lilipad sila papuntang India upang mas malalim na tuklasin ang misteryo. Pagdating ng British intelligence team sa India, nagtayo sila ng lihim na base sa tulong ni Major Ashkani, isang ahente mula sa Pakistan. Nag-check-in sina Damien at Michael sa Royal Lotus Hotel. Habang abala si Damien sa panliligaw ng isang babae sa hotel, si Michael naman ay alerto sa lahat ng sulok, napansin niyang may mga surveillance camera sa paligid. Ipinaalam niya ang impormasyong ito kay Kate, at planong ihak ang sistema ng mga kamera sa hotel. Sinubukan ni Damien ang kanyang charm sa dalawang babae sa bar ng hotel, si Jane, isang waitress, at isa pang babae na nagngangalang Aman Zabida. Si Michael naman, nakatutok sa kanilang misyon, ay nagtungo sa control room upang makuha ang access sa mga surveillance camera. Samantala, sinundan ni Damien si Aman papunta sa elevator at napansin niyang may suot itong singsing sa kasal. Habang iniisip na ito, may isa pang lalaking pumasok sa elevator. Sa kanilang lihim na base, matapos maging matagumpay ang wiretap ni Michael, nagawa na ni Kate at ng team na masubaybayan ang bawat galaw sa hotel gamit ang mga surveillance camera. Sinimulan nilang hanapin si Latif, ang kanilang pangunahing target.
Samantala, patuloy sa pang-aakit si Damien kay Jane sa bar, hanggang sa magtungo sila sa kanyang kwarto. Naging tensyonado ang eksena nang pumasok si Kate sa lobby ng hotel upang makipagkita kay Michael. Napansin niya ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng sports uniform na kakapasok lang. Hindi sila mga karaniwang bisita, nagsimula silang gumawa ng kaguluhan at binaril ang hotel clerk na nagtangkang magtanong tungkol sa kanilang mga bag. Habang nakatutok ang kanilang mga armas, nagsimula silang magpaputok sa lahat ng direksyon. Agad na nagtago si Kate sa likod ng nakaparadang sasakyan sa labas, habang si Michael naman ay umiilag sa mga bala sa loob ng lobby. Nabulabog si Damien sa kanyang kwarto matapos marinig ang malalakas na putok. Napagtanto niyang ang mga lalaki ay pumapasok sa bawat silid at pinapatay ang sinumang nagtangkang tumakas. Nang pasukin ng mga lalaki ang kwarto ni Damien, hindi sila handa sa kung ano ang naghihintay sa kanila. Armado at handa, pinaslang ni Damien ang ilan sa kanila. Samantala, sa lobby, si Michael, na nagkukunwaring isang ordinaryong turista, ay mahinahon na ipinaalam sa kanyang team ang sitwasyon, at nagsabi na may hindi bababa sa 16 na mga umaatake. Inihanda ni Damien ang kanyang mga armas at sinabi kay Jane na manatili sa likod niya habang naghahanda silang lumabas ng kwarto. Sa lobby, nakita ng lalaking nakasabay ni Damien sa elevator kanina si Michael at tinanong kung isa ba siyang pulis. Nanatiling kalmado si Michael at itinangging pulis siya, sinasabing isa lamang siyang karaniwang turista. Sa mga pasilyo ng hotel, muling nakipagbakbakan si Damien sa matinding putukan. Napatumba niya ang isa sa mga kalaban, ngunit 2 iba pa ang nakatakas papunta sa mas mababang palapag. Bilang tugon sa nangyaring hostage situation, agad na pinaligiran ng Indian military ang hotel. Nagsimula ring mag-set up ang mga news crew sa labas, handang e-cover ang pinakamalaking hostage crisis mula pa noong Mumbai attacks. Sa loob, binalaan ni Michael si Kate na nilagyan ng mga kriminal ng mga bomba ang hotel, kaya't mas lalong naging mahirap ang anumang rescue attempt. Sa labas naman, si Major General Coley ang nanguna sa operasyon, maingat na minomonitor ang bawat kilos ng pagligtas sa mga sibilyan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napagtanto ng British intelligence team na kailangan nilang ipaalam sa Indian forces ang kanilang presensya sa lugar. Sa loob muli, narinig ni Michael ang mga kalaban na pinag-uusapan ang nangyaring shootout sa mga pasilyo ng hotel, at agad niyang naisip na si Damien ang responsable roon. Samantala, patuloy na lumalaban si Damien sa gitna ng madilim at mapanganib na sitwasyon. Sinubukan niyang tulungan ang isang lalaking sugatan, bagay na labis na ikinayanig ni Jane. Habang sinusuri ni Damien ang mga kwarto ng hotel, natagpuan niya ang isang batang babae na takot at nagtatago sa loob ng aparador. Samantala, sa command center, labis na nabahali si Major General Coley nang malaman ang tungkol sa lihim na operasyon ng British intelligence sa teritoryo ng India. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya, ngunit agad na namagitan si Eleanor, ipinaliwanag niyang ang pangunahing layunin nila ay mahanap si Latif, ang pinuno ng isang grupong terorista mula sa Pakistan. Bagaman madali sanang maaresto ni Coley ang mga British dahil sa kanilang hindi autorisadong operasyon, pinili niyang huwag na lamang. Sa halip, nagtakda siya ng isang kondisyon, kailangang ibahagi ng mga British ang mahahalagang impormasyon sa kanya. Sinubukan ni Eleanor na gawing mas maganda ang kasunduan sa pamamagitan ng pagsasabi na may 2 MI6 agents sila sa loob ng hotel na maaaring tumulong sa krisis ng mga hostage. Sa hotel naman, lalong tumindi ang tensyon. Hiningi ng mga terorista na isauli sa kanila ang isang bihag na nagngangalang Ahmad. Nang walang sino mang tumayo, agad nilang pinatay ang isang inosenteng tao. Dahil sa nasaksihan, hindi na natiis ni Michael ang manahimik. Pinapagana niya ang alarma ng hotel, kinuha ang kanyang sandata, at mabilis na umalis sa lobby kasama ang 2 pang hostage. Sa kasamaang palad, tinugis sila ng mga kalaban. Lumala ang sitwasyon para kay Michael dahil tila mas lamang ang mga umaatake. Si Damien naman, matapos mailigtas ang batang babae kasama si Jane, ay nagkita sila ni Michael sa emergency stairwell. Ipinaalam ni Michael sa headquarters na ang grupo ni Latif ay nasa misyon upang hanapin ang isang taong nagngangalang Ahmad, at wala silang balak na palayain ang sinuman. Dahil sa impormasyong iyon, nagsimulang maghinala ang MI6 team na si Latif mismo ay maaaring nasa loob ng hotel. Biglang naging tensyonado ang sitwasyon sa hagdanan, ang lalaking nakasabay ni Damien sa elevator kanina ay nagpakilalang si Latif.
Itinutok niya ang kanyang baril kina Damien at Michael, at mariing itinanong kung saan nila itinago si Faith. Sa labas, nakiusap si Eleanor kay Coley na huwag munang lusubin ang hotel. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga ahente na ayusin ang krisis. Nauunawaan ni Coley ang sitwasyon, kaya pumayag siyang maghintay hanggang madaling araw bago gumawa ng anumang marahas na hakbang. Ibinahagi ni Ashkani kay Eleanor ang bagong impormasyon na kanilang nakuha. Lumalabas na ang pangalang Ahmad ay isang codename lamang para sa isang siyentipikong may kaalaman tungkol sa mga sandata na may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak. Mas lalo ngayong tumaas ang antas ng panganib, kailangan nilang mahanap ang siyentipiko bago pa man siya maunahan ni Latif. Dahil sa bigat ng sitwasyon, iminungkahi ni Ashkani na pumasok sila sa hotel upang tulungan ang mga ahenteng British. Ngunit nakarating kay Latif ang balitang ito. Bilang pagpapakita ng kapangyarihan, at bilang babala, isa na namang bihag ang pinaslang ng isa sa kanyang mga tauhan, sa kabila ng pagtutol ng isa pang kasamahan niyang si Zaev. Nagbago ang eksena kay Damon at Michael na ngayon nakulong sa isang silid ng hotel habang si Latif ay mariing nagtatanong kung nasaan si Amen. Hindi alam ni Latif na si Amen ay nagtatago lamang sa ilalim ng kama sa parehong silid. Sa kabila ng panganib, nanatiling matatag sina Damien at Michael sabay itinangging alam nila kung nasaan si Amen. Nauubusan na ng pasensya si Latif at naghanda ng patayin ang dalawang ahente. Ngunit ang dalawa, sanay sa ganitong sitwasyon, ay agad lumaban. Sa gitna ng sagupaan, nagawa nilang makuha si Amen at ang batang babae, saka mabilis na tumakas upang makahanap ng ligtas na lugar. Gayunman, hindi naging madali ang pagtakas. Sa kaguluhan, tinamaan si Damien ng bala sa binti, dahilan upang bumagal ang kanyang kilos. Sa kabutihang palad, may isang sniper na British na nakapwesto malapit sa hotel, tumpak ang bawat putok nito na tumatama sa mga kalaban. Ang sniper na ito ang nagsilbing depensa ni na Michael at Damien, at ng kanilang mga kasamang iniligtas upang makatakbo palayo. Sa silid na iniwan nila, sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Latif ang pasaporte ni Amen sa loob ng banyo. Samantala, mabilis na kumilos si Michael at maingat na tinanggal ang balang tumama sa tuhod ni Damien. Matindi ang sakit, ngunit nanatiling matatag si Damien, hindi inaalis ang tingin kay Amen. Sa labas, patuloy na lumalala ang sitwasyon sa paligid ng hotel, at bawat minuto ay puno ng panganib. Si Eleanor na walang tigil na nakamasid sa mga balita, ay halatang kinakabahan sa tuwing may bagong ulat na lumalabas sa screen. Tahimik siyang umaasa na buhay pa rin ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng hotel, matapos matanggal ang bala, inilipat ni Damien ang kanyang pansin kay Amen. Napansin niya ang kakaibang kilos nito, kaya't nagduda siya at humingi ng paliwanag. Sa ilalim ng matalim niyang titig, tuluyang nabasag si Amen. Inamin niyang asawa siya ni Ahmad, ngunit nangako na kapag nailabas nila siya ng buhay, dadalhin niya sila rito. Habang naglalakad ang grupo sa loob ng hotel, nakakita sila ng nakakalungkot na tanawin. Si Jane ay nakahandusay, halos walang malay, yakap-yakap ang sarili. Ginamit ni Michael ang pagkakataon upang iulat ang kanilang sitwasyon sa headquarters, ibinunyag na kasama nila ngayon ang asawa ni Ahmad. Ngunit isang nakakagulat na katotohanan ang bumungad sa kanila, si Ahmad ay hindi isang lalaki. Ito ay isang codename lamang para kay Amen mismo. Isa-isang nabunyag ang mga kasinungalingan, si Amen pala ang tunay na siyentipiko sa likod ng pagbuo ng mga sandata na may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak sa Iraq. Ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ni Latif, balak nilang gamitin ang kanyang kaalaman at teknolohiya upang ilunsad ang mga mapanirang pag-atake laban sa kanluran. Habang naghahanda ang hukbo na pasukin ang hotel upang iligtas ang mga bihag, nahuli sina Damien at Amen ng mga tauhan ni Latif. Si Michael naman, na nawalan ng koneksyon kay Damien, ay desperado na naghanap sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ni Latif ang kanyang grupo na bantayan ang mga bihag habang sinusubukan niyang makatakas kasama si Amen sa likod na bahagi ng hotel. Samantala, ilang tauhan ni Latif ang nakikipagbarilan sa mga sundalong Indian sa labas, habang ang iba naman sa loob ay nagtatayo ng isang malaking missile sa pangunahing bulwagan ng hotel kung saan naroon sina Damien at ang mga bihag. Nagpadala agad si Coley ng mga espesyal na sundalo upang tulungan sina Michael. Nakita ni Michael si Amen na hawak ni Latif. Dahil sa galit at pagdadalamati sa nangyari kay John, hinarap niya si Latif. Pinabagsak niya ang pangunahing gwardya nito, nailigtas si Amen, at sa huli, napatay niya si Latif.
Sa loob ng pangunahing bulwagan ng hotel, nakaisip ng diskarte si Damien. Nilapitan niya si Zeev at sinabing nais niyang samahan ang batang babae na takot na magpunta sa banyo. Pumayag si Zeev, ngunit pagkakuha ng permiso, mabilis na sinunggaban ni Damien ang mga kalaban sa paligid. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang mga sundalong Indian at sinalakay ang natitirang tauhan ni Latif. Lalong tumindi ang tensyon nang subukang paandarin ng mga terorista ang missile. Mabuti na lamang at mabilis kumilos si Michael, agad niyang sinunggaban ang missile at napigilan ang pagsabog, na iligtas ang lahat ng tao sa loob ng hotel. Pagkatapos na tumahimik ang lahat, napagpasyahan nilang pinakamainam na ibigay si Amon kay Ashkani upang masiguro na siya ay nasa ligtas na lugar. Pagkatapos ng kaguluhan sa hotel, inakala ng mga tauhan ng British intelligence na magaling ang kanilang nagawa. Si Damien naman ay nag-isip na karapat-dapat siyang tumanggap ng malaking sahod dahil sa lahat ng kanyang pinaghirapan, ngunit hindi sang-ayon si Eleanor. Ayon sa kanya, nawala na raw ni Damien ang respeto ng American military, kaya't hindi siya dapat bigyan ng dagdag na bayad. Hindi natuwa si Damien, ngunit tinanggap niya ang inalok sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap sila ng nakagugulat na balita, si Abbasi Sawala, na akala nila ay simpleng driver lamang ni Ashkani at nakasama ni Amon noon, ay isa palang kasabwat ni Latif. Nagpanik ang grupo ng intelligence nang mapagtantong maaaring nasa panganib si Amon. Agad silang nagplano ng sorpresang pagbisita sa tirahan ni Abbasi. Pagdating nila roon, natagpuan nila ang tunay na Ashkani na nakatali, at ang lalaking pinagkatiwalaan nila bilang Ashkani ay peke pala at kasapi ng grupo ni Latif. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita nilang nasa masamang kalagayan si Amon. Labis na nagsisi si Eleanor dahil pinagkatiwalaan niya ang peking Ashkani at nabunyag dito ang lahat ng kanilang mga sikreto. Buong determinasyon niyang ipinangako na itatama niya ang lahat. Samantala, sa ibang banda, palihim na nagkikita sina Michael at Kate. Palagi silang nagtatagpo at magkasamang ginugugol ang mga gabi. Nagsimulang makaramdam si Damien na may kakaiba sa kanyang team. Sinabi niya kay Michael na maging siya at si John ay hindi ganap na nagtitiwala sa kanilang sariling grupo ng British intelligence. May hinala pa siyang maaaring may traidor sa kanila. Lalo siyang nabahalid dahil noong rescue mission para kay John, parang alam na ng grupo ni Latif ang lahat ng kanilang plano, na tila ba may nagbunyag mula sa loob. Makalipas ang ilang panahon, nasa South Africa na ang kanilang team upang habulin ang mga natitirang kasamahan ni Latif. Sina Kate, Michael, at Damien ay nasa lupa, minamanmanin ang tatlong lalaking kailangan nilang mahuli. Habang maingat na nag-uulat pabalik sa headquarters, biglang napansin ni Damien ang isang lalaking may mahabang buhok, at agad itong gumawa ng gulo. Nabisto ang kanilang pagtatago, kaya tinangka ng tatlong lalaking pinagmamasdan nila na tumakas. Wala nang ibang pagpipilian sina Michael, Kate, at Damien kundi habulin sila. Si Eleanor na nagko-control ng operasyon mula sa base, ay nag-utos sa kanyang team na hulihin ang mga lalaking ito ng buhay. Pero naging delikado ang sitwasyon, napilitan sina Michael at Kate na patumbahin ang dalawa sa kanilang mga target dahil nagiging banta na ang mga ito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Damien na mahuli ng buhay ang pangatlong lalaki. Samantala, sa ibang bahagi ng South Africa, sumakay ang isang pulis na si Hobbs sa isang armored truck para maghatid ng mahahalagang kargamento. Siya at ang kanyang kasama ay nasa biyahe na para ihatid ito. Sa parehong oras, may binabalak na masama ang isang kriminal na nagngangalang Daniel Connolly. Kasama niya ang isang batang lalaki. Habang nagmamaneho ang pulis ng armored truck, bigla siyang pinahinto. Laking gulat niya nang makita ang sarili niyang anak na kasama ni Daniel. May baril si Daniel at inutusan ang pulis na bumaba at ibigay ang truck. Dahil sa takot para sa kanyang anak, sinabi ng pulis sa kanyang kasama na ibigay na lang ang truck. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat, dumating pa ang grupo ng mga armadong lalaki, mas lalo pang nagpatindi ng tensyon. Dahil sa sobrang pagkakulong sa sitwasyon, binaril ng pulis ang sarili niyang kasama at bumaba ng truck. Hindi nag-aksaya ng oras si Daniel, agad niyang pinatay ang pulis sa mismong lugar. Binuksan ng mga kriminal ang truck para makuha ang mahalagang data. Pagkatapos nilang makopya ito, binaril ng babaeng nagbabantay sa labas ang isa sa sarili nilang kasamahan. Inutusan ni Daniel ang kanyang mga tauhan na gumawa ng mga karumal-dumal na bagay tulad ng pagputol ng kamay at pagbasag sa mukha ng biktima. Sa gitna ng kaguluhan, naiwan mag-isa ang anak ng pulis. Isang malagim at magulong pangyayari ito.
Mabilis na napagtanto ni na Eleanor at ng kanyang team, mula sa ebidensya ng krimen, na ginawa ng mga kalaban ang lahat para itago ang pagkakakilanlan ng kanilang mga biktima. Matapos suriin ang mga footage sa seguridad, natuklasan nilang si Daniel, isang dating extremistang naging mersenaryo, ang utak sa likod ng lahat. At hindi lang siya nagnanakaw para sa pera, may personal siyang paghihiganti. Nalaman din nila na ang armored truck ay may dalang sobrang sikretong encryption data na konektado sa seguridad ng isang malaking kumpanya, ang AT-AT system. Lumabas na ang sistemang ito ay pagmamay-ari ng kumpanya ni Kenneth Bratton. Kung napapanood nyo ang Season 1, si Kenneth ang lalaking iniligtas ni John sa Iraq noon. Pagdating ni Kenneth sa bahay, laking gulat niya nang madatnan niya sina Daniel at ang grupo nito na naghihintay sa kanya. Gusto ni Daniel makuha ang access sa sistema ni Kenneth, at para masiguro na makukuha niya ito, ipinakita niya kay Kenneth ang isang video ng pamilya nito na nagre-relax sa dalampasigan. Isang malinaw na pagbabanta iyon, makipagtulungan ka, o mapapahamak ang pamilya mo. Wala nang ibang magawa si Kenneth at dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, napilitan siyang pumayag. Pinayagan niyang ikabit ng grupo ni Daniel ang mga kagamitan nila sa kanyang sistema gamit ang mga makabagong teknolohiya. Samantala, nag-uusap sina Michael at Kate nang magsimulang ikwento ni Kate ang ilang pangyayaring naganap noon. Ikinuwento niya ang isang misyon kung saan kinailangang iligtas ni John si Kenneth, isang matinding operasyon iyon, at sakto namang iyon din ang panahon na tinanggal si Damian mula sa Delta Force. Maraming koneksyon at kasaysayan sa pagitan nila. Habang nag-uusap sila, pinagsama nila ang mga impormasyong nakuha nila tungkol sa tech guy ni Daniel na si Hugo. Si Daniel, na laging naghahanap ng mas mahusay, ay nakatagpo ng bagong hacker na nagngangalang Julian. Si Julian ay isang kilalang hacker na minsang nagnakaw ng data mula sa isang bangko 2 taon na ang nakalipas. Nang mapasama si Julian sa grupo, biglang naging walang silbi si Hugo, kaya't nagpasya si Daniel na tuluyang alisin ito. Si Eleanor, na laging may estratehiya, ay nakita itong oportunidad. Sinabi niya kina Michael at Damian na kailangan nilang bantayang mabuti si Julian. Ang kanilang misyon ay siguraduhing hindi magkita sina Julian at Daniel dahil kung magsanib puwersa ang dalawa, siguradong malaking problema iyon. Kaya naghanda sina Michael at Damian at nagtungo sa tirahan ni Julian. Doon sila nagkubli at maingat na minamanmanin ang bawat kilos niya. Sa kabilang panig naman ng lungsod, may sariling misyon si Kate. Nasa marangyang bahay siya ni Kenneth upang alamin ang tungkol sa insidente ng pagnanakaw sa armored car. Doon niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Darren, matalino, mahinahon, at halatang may karanasan sa militar. Matapos ang maikling pagpapakilala, dumiretso si Kate sa usapan. Ipinakita niya kay Kenneth ang litrato ni Daniel, at ipinahiwatig na posibleng kasabwat ito ng kilalang grupo na pinamunuan ni Latif. Ang layunin nila ay makuha ang ilang napakamapanganib na sandata. Ngunit si Kenneth, na halatang kinakabahan, ay itinanggi na kilala niya si Daniel. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kumpanya ay gumagawa lamang ng mga weapon systems at hindi sangkot sa anumang kaduda-duda na gawain. Dahil pakiramdam ni Kate ay wala na siyang makukuhang impormasyon, nagpasya siyang umalis. Ngunit habang naglalakad siya palabas, may kutob si Darren na may koneksyon si Kate sa militar at malalim ang iniimbestigahan nito tungkol sa pagnanakaw ng data mula sa armored car. Samantala, si Julian ay lubhang alerto. Alam niyang sinusundan siya ng mga ahente. Para hindi siya mahuli, gumawa siya ng matitinding paraan, kabilang na ang pananakit sa ilang inosenteng tao para lang madistract sina Damian at Michael. Pagkatapos ng matinding habulan, na-corner ni Damian si Julian at pinagsabihan ito ng todo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumunog ang cellphone ni Julian. Walang pag-aalinlangan, sinagot ito ni Damian. Sa kabilang linya ay isa sa mga tauhan ni Daniel na nagsabing may 10 minuto si Julian para pumunta sa Kimberly Hotel. Mabilis na nakaisip ng plano sina Damian at Michael, si Damian ang magpapanggap bilang si Julian at pupunta sa hotel. Delikado man, iyon lang ang pinakamainam na opsyon nila. Agad niyang tinawagan si Eleanor, at matapos itong makinig sa kanyang plano, binigyan siya nito ng permiso. Samantala, nag-uusap sina Kenneth at Daniel. Ibinunyag ni Kenneth ang pagbisita ni Kate kamakailan at sinabi kay Daniel na miyembro ito ng British Intelligence. Ngunit kalmado pa rin si Daniel, sinabi niyang huwag mag-alala si Kenneth dahil kontrolado niya ang lahat. Hindi nila alam, pinapanood pala ni Darren ang kanilang pagpupulong mula sa madilim na sulok, maingat na inoobserbahan ang bawat detalye.
Si Damian naman, na nagpapanggap bilang si Julian, ay nagtungo sa hotel. Doon niya nakilala ang isang babae na nagngangalang Ivana, ang kasintahan ni Daniel. Nagkunwari itong mabait at inanyayahan siyang magbakbakan. Ngunit nang sila ay mag-isa na, nilinlang niya si Damian at binigyan ng gamot na nagpatulog sa kanya. Kinuha ni na Ivana at ng kanyang mga tauhan si Damian at sinimulang ilipat. Samantala, si Michael ay naghihintay sa kotse sa ibaba. Nakararamdam siya ng hindi magandang kutob tungkol kay Damian kaya umakyat siya para tingnan ito. Hindi niya ito matagpuan kahit saan, ngunit nang tumingin siya mula sa balkonahe, nakita niyang walang malay si Damian habang isinasakay sa isang van sa ibaba. Hindi nag-aksaya ng oras si Michael at agad na tumakbo upang habulin ang van, sabay tumawag ng backup mula sa team na nasa base. Samantala, nagising si Damian sa isang delikadong sitwasyon, nakatali siya sa upuan at may bomba na nakakabit sa kanya. Itinakda ni na Daniel at ng kanyang grupo ang timer ng bomba at iniwan siyang mamamatay. Sa kabilang banda, desperado si Michael na hanapin si Damian. Pinuntahan niya ang bawat gusali, naghahanap ng kahit anong palatandaan ng kanyang kasamahan. Si Damian naman ay pilit na kumawala sa pagkakatali, nakatingin sa cellphone niyang nasa ilang talampakan lang ang layo. Ngunit nagdesisyon siyang huwag tumawag ng tulong, marahil iniisip niyang huli na, o baka magagawa niyang makatakas mag-isa. Habang patuloy na naghahanap si Michael, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Lahat, kabilang si Michael at ang team ni Eleanor sa headquarters ay natakot na baka si Damian ay nadamay sa pagsabog. Ngunit ang pagsabog ay isa lamang palihis na taktika ni Daniel, gusto niyang subukan kung aamin si Damian na hindi siya ang totoong Julian. Laking ginhawa ng lahat sa headquarters nang malaman nilang buhay pa si Damian at ligtas. Sa headquarters, hinarap ni Kate si Eleanor tungkol sa misyon na nagbanta sa buhay ni Damian. Ipinagtanggol ni Eleanor ang kanyang desisyon, ipinaliwanag niyang binalaan na niya si Damian tungkol sa mataas na panganib ng pakikitungo kay Daniel kabilang na ang posibilidad ng ganitong matinding pagsubok. Ikinuwento rin niya ang mga nakaraan nilang engkwentro ni Daniel, at kung gaano ito kalupit noong nakatalaga pa siya sa Northern Ireland. Ayon sa kanya, alam ni Damian ang mga panganib at siya mismo ang nagpasyang ituloy ito. Samantala, nanatiling nakapwesto si Michael sa labas ng hideout ni Daniel, maayos na pinagmamasdan ang anumang kilos sa loob. Ipinapakita naman ni Daniel kay Damian ang mga impormasyon, mapa, hard drives, at mga file na dating pag-aari ni Hugo, malinaw na may malalim at komplikadong operasyon na nagaganap. Balik sa headquarters, iniabot ni Julia Richmond, isang kapwa MI6 agent, kay Kate ang isang kaso tungkol kay Kenneth at sa kanyang security systems company. Lumalabas na may mas malalim na sekreto si Kenneth kaysa sa inaakala nila. At para patunayan ito, ipinakita ang eksenang maingat na sinusunog ni Kenneth ang mga dokumento at litrato, mga ebidensyang magbubunyag ng kanyang matagal ng pakikipagsabuatan sa mga kriminal na grupo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Damian sa main office. Pagkatapos ng kanyang palihim na investigasyon, marami siyang nadiskubring impormasyon tungkol sa mga lihim na plano ni Daniel, lalo na tungkol sa isang misteryosong folder na nakita niya. Nagsimulang maghinala si Eleanor na maaaring hinahanap ni Daniel ang isang sikreto at lihim na lugar na puno ng napakamapanganib na mga sandata. Samantala, si Kate ay nagsagawa rin ng sarili niyang pagsisiyasat at natuklasan niya ang isang taong nagngangalang Amen. Ang nakakagulat ay patuloy pa rin itong binabayaran ng kumpanya ni Kenneth. Nagsimulang magduda si Kate, naisip niya, paano kung si Amen at Kenneth ay nagtago ng mga mapanganib na kemikal sa Baghdad noong 2003, marahil para gamitin sa digmaan. Bukod pa rito, may nakuha ring mahalagang teknikal na impormasyon si Damian na konektado sa kumpanya ni Kenneth. Posibleng ito ang susi para tuluyang malaman ng kanilang team ang mga plano ni Daniel. Pagkaraan, biglang nakipag-ugnayan si Kenneth kay Kate. Gusto raw nitong makipag-usap, marahil upang ibunyag ang ilang sikreto. Bago siya umalis para makipagkita, binigyan siya ni Eleanor ng pahintulot. Pero si Michael, na laging nag-aalala para sa mga kasama, ay palihim na naglagay ng maliit na listening device sa ilalim ng jacket ni Kate upang marinig niya ang usapan at matiyak na ligtas ito. Nagkita sina Kenneth at Kate sa isang mataong kalsada. Abala silang nag-uusap tungkol sa isang napakapanganib na kemikal na tinatawag na Sarin VX nang biglang sumabog ang isang kotse sa malapit. Sa gitna ng kaguluhan at usok, dumating ang grupo ni Daniel at dinakip ang dalawa.
Nasa malapit lamang si Michael, nagmamasid sa sitwasyon, ngunit dahil sa pagsabog, hindi na niya nasundan ang mga kidnapper. Dinala ni Daniel ang mga bihag sa kanilang hideout. Bilang isang tuso na kalaban, sinira ni Daniel ang mga cellphone ni Kate at Kenneth upang hindi sila masundan. Lalong nagalit si Kenneth nang malaman niyang si Darren pala ay kakampi ni Daniel. At nang akalain mong hindi na maaaring lumala pa ang sitwasyon, dumating si Damien, gulat nang makita si Kate na nakatali. Buti na lang at naalala ni Michael ang maliit na tracker na inilagay niya sa jacket ni Kate. Ginamit niya ito upang malaman kung saan siya dinala, at agad siyang sumugod para iligtas ito. Pagbalik sa hideout, nagsimulang mabunyag ang plano ni Daniel. Dinala niya ang lahat, kabilang ang tutol na si Kenneth, sa isang magarang high-tech na pasilidad na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng isang nakatagong lagusan sa ilalim ng lupa. Gumamit siya ng kaunting pampasabog upang buksan ang isang pinto, at nang mabuksan ito, pumasok sila sa isang napakalaking silid. Itinuro ni Daniel si Damien at inutusan siyang pakialaman ang ilang mamahaling computer doon. Sa tulong ng kaunting teknikal na galing, isang lihim na pinto ang dahan-dahan na bumukas na nagpakita ng napakalaking imbakan ng mga delikadong sandata. Pinilit ni Daniel si Kenneth na buksan ang isang bolt na naglalaman ng nakamamatay na kemikal na Sarin VX. Matapos makuha ito, hindi siya nagpakita ng awa, at lalong naging masama ang sitwasyon ni Kenneth. Habang nagaganap ang kaguluhan, isang matinis na alarma ang umalangaw-ngaw sa buong pasilidad, hudyat ng matinding panganib. Si Michael, na nakapasok na sa lugar, ay agad na nakipagsanib puwersa kay Damien upang makalamang. Maingat nilang pinasabog ang ilang granada upang guluhin ang grupo ni Daniel na nagbigay sa kanila ng pagkakataong mahuli ang kriminal na utak mismo. Ngunit bigla silang sinalubong ng isang nakapanlulumong katotohanan, si Kate ay nakakulong sa isang van na may bomba na nakatali sa kanya. Desperado na mailigtas siya, tinangka ni Michael na pilitin si Daniel na i-deactivate ang bomba. Ngunit gaya ng dati, tuso si Daniel. Naglatag siya ng kondisyon, ang kanyang kalayaan kapalit ng kaligtasan ni Kate. Wala nang ibang mapagpilian, pinakawalan nila si Daniel, umaasang tuto pa rin ito ang kasunduan. Ngunit sa isang traidor na kapalaran, tinalikuran sila ni Daniel at umalis nang hindi pinapatay ang bomba, na nagdulot ng malagim na kamatayan ni Kate. Ilang buwan matapos ang trahedya, lumabas sa ulat ng intelihensya na nakita si Daniel sa Mozambique. Determinado silang bigyan ng hustisya ang nangyari, pumunta sina Michael at Damon sa bansang iyon sa Aprika. Natunton nila at na-corner si Daniel, ngunit bago pa nila ito mahuli, biglang lumitaw si Eleanor. Nang walang pag-aalinlangan, binaril niya si Daniel at tinapos ang lahat ng kasamaan nito. Isang araw, sa maaraw na tanawin ng Sudan, isang batang lalaki ang mabilis na tumatakbo patungo sa isang ospital na konektado sa UN, agarang humihingi ng tulong kay Dr. Claire Summerby. Ang ina ng batang lalaki ay nasa malubhang kalagayan, at naniniwala siyang si Claire lamang ang tanging pag-asa para mailigtas ito. Kahit na pinayuhan siya ng kanyang kasamahan at kasintahan na si Dr. Bakri Hassan na huwag lumabas dahil sa kaguluhang dulot ng digmaang sibil sa bansa, ginawa pa rin ni Claire ang kanyang likas na tungkulin bilang doktor. Kasama si Bakri, nagtungo sila sa tirahan ng bata. Habang sinusuri ni Claire ang pasyente, biglang napuno ng nakakakilabot na putok ng baril at sigawan ang paligid. Inatake ng mga armadong rebelde ang nayon. Sinubukan ni Claire, Bakri, at ang batang lalaki na tumakas, ngunit hindi sila pinalad, agad silang nadakip at dinala bilang mga bihag. Samantala, sa masiglang kapaligiran ng Kenya, si Eleanor at ang kanyang elite team ng mga ahente ng British Intelligence ay nagtatayo ng kanilang base of operations. Nang magtipon ang buong grupo, ibinunyag ni Eleanor ang kanilang bagong misyon, si Gerald Crawford. Ang dating sundalong Royal Marine ng Britanya ay lumihis ng landas at naging isang kilabot na global arms dealer. Ang mga sandata na ginamit sa pag-atake sa AT-AT system at sa mga operasyon ni Daniel ay natunton na galing sa mga ilegal na transaksyon ni Gerald sa isang marangyang hotel sa India. Hindi nagpaligoy-ligoy si Eleanor at ipinaliwanag ang mahahalagang detalye tungkol sa mga kasabwat ni Gerald, si Ken Masoto, ang namamahala sa pagpasok ng mga armas, at si Dieter, isang dating miyembro ng South African Special Forces na ngayon ay tagapagpatupad ng seguridad sa bawat kasunduan ng armas. Gayunman, malinaw kay Eleanor na si Gerald ay isa lamang hakbang sa mas malaking layunin, ang mahuli si Latif, ang utak ng mga operasyon na nakatakas sa hustisya matapos ang trahedya sa India.
Samantala, sina Damien at Michael, dalawang bihasang ahente ng British Intelligence, ay nagmamanman sa kilos ni Gerald sa isang abalang daungan. Ngunit si Gerald ay hindi basta-bastang target. Nang maramdaman niyang may nagmamasid sa kanya, agad siyang kumilos at walang pag-aalinlangang inatake si Michael na hindi inaasahan ang biglaang pagsalakay. Kasabay nito, ang matinding si Dieter, na laging alerto, ay nagawang pabagsakin si Damien na noon ay nagtatangkang kumuha ng impormasyon mula sa isang mataas na posisyon. Ngunit mabilis ding nagbago ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng determinasyon at galing, muling nagsanib puwersa sina Michael at Damien at nagawang mahuli si Gerald. Sa gitna ng tensyosong harapan, nagbigay ng nakakagulat na revelasyon si Gerald, nag-alok siya ng kasunduan, ang kanyang kooperasyon sa pagdakip kay Latif kapalit ng kalayaan ng kanyang anak na si Claire, na kasalukuyang bihag ng isang pangkat ng mga rebeldeng Sudanese. Si Eleanor, na kilala sa kanyang matalinong taktika, ay agad na naabisuhan. Bumuo siya ng matalinong plano upang hikayatin ang mga bumihag kay Claire sa isang palitang kasunduan sa Khartoum. Samantala, sa kampo ng mga rebelde, lalong lumalala ang sitwasyon. Si Tahir, ang lider ng grupong Sudanese, ay mahigpit na nagbabala sa kanyang mga tauhan na huwag saktan si Claire. Ipinahayag niya na palalayain lamang si Claire kapag naihatid ng ama nitong si Gerald ang ipinangakong mga armas. Ngunit sa isang nakagugulat na pangyayari na walang sinuman ang nakaasa, si Tahir, sa isang malupit at di maipaliwanag na kilos, ay biglang pinatay si Bakri sa harap mismo ng lahat. Samantala, dumating sina Michael, Damien, at Gerald sa Sudan. Sinubukan nilang makihalubilo sa pamamagitan ng pagpapanggap na bahagi sila ng grupo ni Gerald upang maisagawa ang pagliligtas kay Claire. Nagkita rin si Damien at si Maggie, isang reporter na dati na niyang kakilala, at sandaling nag-usap ang dalawa. Pagkatapos, nakipagkita sina Damien at Gerald kay Ahmed, ang kanilang koneksyon sa mga rebelde. Ipinakita ni Ahmed ang isang malungkot na larawan ni Bakri at sinabing pinatay siya ni Tahir. May ibinahaging impormasyon din si Maggie, nabanggit niya ang isang kahina-hinalang Ruso na nagngangalang Gregor at binigyan si Damien ng litrato nito. Agad namang ipinadala ni Damien ang larawan sa kanyang team upang alamin kung sino talaga ang taong iyon. Upang mapabilis ang proseso, nagbigay sina Michael at Gerald ng malaking halaga ng pera kina Ahmed at Tahir, umaasang agad nilang palalayain si Claire. Nangako pa si Gerald na magpapadala siya ng mga armas kapag ligtas na si Claire. Samantala, sa ibang bahagi ng operasyon, nalaman ni Damien mula kay Julia na ang lalaking nasa litrato na ipinadala ni Damien ay si Ender Boa, isang bayaran na sundalo mula sa South Afghanistan na inupahan mismo ni Gerald. Sa tulong ni Maggie at ng isang driver ng taxi na nagngangalang Jacob, sinubukang subaybayan ni Damien si Andrew. Gayunman, napansin ni Andrew na may sumusunod sa kanya kaya agad siyang tumakas kasama ang kanyang kasamahan. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Damien ang kontrol ng isang taxi at hinabol sila, ngunit aksidenteng nabangga niya ang sasakyan ni Andrew. Matapos ang masusing pagsisiyasat, natuklasan na si Andrew ay may dalang mga armas mula kay Gerald na balak niyang ibigay kay Tahir. Hindi alam ng koponan ng MI6, kinuha ni Damien ang mga armas at umalis kasama sina Maggie at Jacob. Samantala, inutusan ni Gerald si Casper Bryce na lihim na atakihin si Michael, na noon ay kasama si Major Oliver Sinclair. Sa kabutihang palad, matagumpay na napigilan ni Michael ang lalaking nagpapanggap bilang empleyado ng hotel. Sa isa pang pagkakataon, nang magkita sina Michael at Gerald, nabanggit ni Gerald ang pagkakaroon niya ng backup plan na may kinalaman sa mga bayaran na sundalo na magsasagawa ng palitan ng armas sakaling tumanggi si Tahir na palayain ang kanyang anak. Matapos makuha ang mga armas na dala ni Andrew, inimbitahan ni Damien sina Maggie at Jacob na sumama sa kanya sa lugar kung saan kukunin dapat si Claire. Ngunit sa hindi inaasahan, dalawang mersenaryo ni Gerald ang naroon na may planong patayin ang grupo ng mga rebelde pati na ang koponan ng MI6. Samantala, nakarating din si Michael sa lugar ng pick-up at nalaman niya na may mga mersenaryong nagtatago sa dalawang posisyon. Umaasa siya na darating agad si Damien upang tumulong. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Tahir at ang kanyang grupo dala si Claire, kasama sina Damien at Maggie. Agad silang pumunta sa bubong ng kalapit na gusali. Inabot ni Gerald ang isang maletang puno ng pera bilang ransom upang matubos ang kanyang anak. Ngunit may ibang balak si Tahir. Hiningi niya ang ipinangakong mga armas kay Gerald kahit hindi ito dinala.
Sa isang nakakatindig balahibong tagpo, brutal na pinutol ni Tahir ang tainga ni Claire sa harap ng lahat, dahilan upang magsimula ng matinding shootout na pinangunahan ni Damian laban sa grupo ng mga rebelde sa bubong. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Maggie ang pagkakataon upang kunan ng litrato si Ahmed, nakasali sa palitan at abalang binabantayan ang pera. Matapos mapabagsak ni Damian ang mga tauhan ni Tahir, itinutuon niya ang kanyang pansin sa dalawang tauhan ni Gerald na muling nagpasiklab ng matinding shootout. Sa kasamaang palad, nabaril siya sa gitna ng palitan ng putok. Samantala, si Claire ay muling dinukot ng isang grupo ng mga rebelde, at sinubukan ni Jacob na tumulong, ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang pagsisikap. Mabilis na kumilos si Michael at inutusan sina Oliver at Maggie na dalhin si Damian sa ospital para sa agarang medikal na atensyon. Si Michael, Gerald, at Jacob ay nanatiling determinado sa kanilang misyon na sagipin si Claire. Matapos matagumpay na madakip ni Tahir si Claire, dinala niya ito sa isang mass grave kung saan naroon ang mga labi ng mga taong pinatay ng grupo ng mga rebelde, kabilang na ang kasintahan ni Claire na si Bakri. Labis na nalungkot si Claire sa pagkawala ng kanyang minamahal. Iminungkahi ni Tahir na maging asawa niya si Claire kapalit ng kaligtasan mula sa mga grupong rebelde sa Sudan. Habang sina Michael, Gerald, at Jacob ay naghahanda ng mga sandata para sa kanilang sagupaan laban sa makapangyarihang rebeldeng grupo. Sa ospital naman ay napilitang tumakas sina Oliver at Maggie nang dumating ang mga sundalong Sudanese upang arestuhin sina Damian at Oliver. Sa kabutihang palad, nakapagtago si Damian bago pa pumasok ang mga sundalo sa kanyang silid. Habang ginagabayan ni Jacob sina Michael at Gerald papunta sa pinaghihinalaang himpilan ng mga rebelde, inalagaan naman nina Oliver at Maggie ang mga sugat ni Damian sa ospital. Samantala, nag-atas si Ahmed ng isang sundalo upang bantayan ang kalagayan ni Damian habang patuloy siyang ginagamot. Sa malawak na disyerto, nakasalubong nina Michael at ng kanyang mga kasamahan ang isang grupo ng mga lokal na residente na tinutugis ng mga rebelde ng Chango. Nahuli ni Michael ang isa sa mga rebelde at inusisa ito upang makuha ang eksaktong lokasyon ng kanilang himpilan. Matapos makuha ang impormasyon, nagmadali silang tumungo sa tinukoy na lugar. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, tumindi ang tensyon sa pagitan nina Michael at Gerald. Dahil sa matinding pagkainis, tinutukan ni Michael ng baril si Gerald at pinilit itong sabihin ang lahat tungkol kay Latif. Ibinunyag ni Gerald na si Latif ay may impormante sa loob mismo ng British intelligence, ngunit tumanggi siyang ibunyag kung sino ito hanggat hindi pa nailigtas si Claire. Samantala, dumating si Eleanor sa Sudan at nakipagkita kay Maggie. Hiningi niya ang litrato na kuha ni Maggie noong palitan ng mga bihag, umaasang makakakuha siya ng mahahalagang impormasyon mula rito. Habang nagmamasid sina Michael at Gerald malapit sa himpilan ng mga rebelde, hinarap naman ni Eleanor si Ahmed kasama si Oliver. Binalaan niya si Ahmed sa pamamagitan ng pagbanggit tungkol sa kaligtasan ng mga anak nito sa England. Pagkatapos, ipinakita ni Eleanor kay Ahmed ang litrato kung saan nakuhanan itong tumatanggap ng suhol sa lugar ng unang pagligtas kay Claire. Dahil dito, umatras si Ahmed at pinayagan si Eleanor na makipag-usap ng pribado kay Oliver. Pagsapit ng gabi, sinimulan ni Michael ang kanyang plano malapit sa himpilan ng mga rebelde, kasama si Gerald na nagbabantay mula sa malayo. Samantala, si Claire ay pinilit na makipagbakbakan kay Tahir, habang ang isang nurse na babae ay nakaranas din ng katulad na sitwasyon sa kamay ng mga rebelde. Matapang na lumaban ang nurse sa pamamagitan ng pagpapasabog ng granada, na nagdulot ng kaguluhan. Ginamit ni Michael ang kalituhan upang mapatay ang mga gwardya sa kampo. Sumali sina Jacob at Gerald sa laban, bumaba mula sa kanilang pinagtataguan upang tulungan si Michael. Gayunman, lumala ang sitwasyon ng gawing bihag ni Tahir si Claire. Sa hindi inaasahang pangyayari, sinaksak siya ng batang minsang sinagip ni Claire, dahilan para makatakbo si Claire kasama sina Michael at iba pa. Samantala, si Gerald ay tila walang pakialam sa kaligtasan ng kanyang anak at agad kinuha ang maliit na puno ng pera na ibinigay niya noon sa mga rebelde. Sumama siya sa grupo sa sasakyan at mabilis na umalis bago pa dumating ang karagdagang puwersa ng kalaban. Sa kabila ng kaguluhan, nakaligtas si Tahir dahil sa kanyang suot na bulletproof vest nang dumating ang natitirang mga rebelde sa lugar. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni na Michael at ng grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa bayan. Labis na nadismaya si Claire nang matuklasan niyang sangkot ang kanyang ama sa ilegal na bentahan ng armas.
Samantala, nagkunwaring doktor si Eleanor at matagumpay na nailabas si Damian mula sa ospital. Hinarap niya si Dieter at binigyan ito ng gamot upang mawala ng malay, sabay nagtanim ng patibong para kay Ahmed, na nagbabalak patayin si Damian. Kalaunan, dumating si Ahmed at nagkamali ng pinatay, iniisip niyang si Damian ang kanyang binaril. Nakakagulat, si Damian na buhay pa pala ay lumabas at pinatay ang tiwaling ministro. Matapos maalis ang banta, agad na nagtungo sina Eleanor at Oliver sakay ng helicopter upang tulungan si Michael. Samantala, sina Gerald at ang kanyang grupo ay naharap sa mga sundalong nagbabantay sa isang border post. Habang tinatangkang makatakas mula sa grupo ng mga rebelde, sumiklab ang matinding shootout at nasugatan si Gerald. Ginawa ni Claire ang lahat upang mailigtas ang kanyang ama, habang sina Michael at Jacob naman ay hinahabol ng mga armadong rebelde. Isang trahedya ang naganap ng bawian ng buhay si Gerald dahil sa kanyang mga sugat, dahilan upang magpaalam si Claire sa kanyang ama sa huling pagkakataon. Nagdesisyon sina Michael at ang kanyang grupo na iwan ang sasakyan at magtago sa likod ng mga puno, kung saan nakipagpalitan sila ng matinding putukan laban sa mga puwersa ng mga rebelde sa Sudan. Lalong tumindi ang labanan hanggang sa personal na hinarap ni Michael si Tahir. Sa tamang oras, dumating sina Eleanor at ang kanyang koponan upang magbigay ng tulong, na nauwi sa pagkatalo ni Tahir. Pagkatapos ng matinding engkwentro, umalis sina Michael, Claire, at Eleanor, habang sina Jacob at ang batang nailigtas nila ay sumakay sa kotse na may dalang maletang puno ng pera na nakuha ni Gerald. Samantala, sa ibang lugar sa Kosovo, isang sasakyan na may sakay na mga opisyal ng EU, kabilang ang economic advisor na si Dane Van Rijn, ay inatake ng isang grupo ng mga kriminal sa isang checkpoint. Naitakas ng mga salarin ang lahat ng 5 opisyal ng EU. Sa headquarters ng MI6, nakatanggap sina Eleanor at ang kanyang koponan ng nakababahalang ulat tungkol sa pagkidnap sa mga opisyal ng EU na isinagawa ni Hassani, isang kasapi ng Kosovo Liberation Army na kilala sa pagkakasangkot sa drug trafficking. Humihingi si Hassani ng pagpapalaya sa kanyang pinsan na si Agim Rama, na naaresto dahil sa mga pag-atake sa mga base ng American Marines sa Pilipinas at London. Ipinag-utos ni Eleanor kina Michael at Damian ang isang misyon upang palayain si Agim kapalit ng mga bihag, kabilang na ang MI6 expert na si John Allen, na nagtataglay ng mahalagang impormasyon tungkol sa Project Dawn. Binigyang diin ni Eleanor na kailangang mahuli si Allen ng buhay o mapatay kung kinakailangan dahil sa koneksyon nito kay Latif. Ayon sa utos, nagtungo sina Michael at Damian sa kulungan upang tiyakin ang pagpapalaya kay Agim. Samantala, ibinigay ni Julia kay Eleanor ang isang file na may kaugnayan kay Allen, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Trojan Horse Project, na agad nagudyok ng pagkamausisa ni Eleanor. Habang isinasagawa ng 2 ahente ng MI6 ang pag-escort kay Agim sa loob ng sasakyang pangbilanggo, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pag-atake. 2 hindi nakilalang salarin ang nagpaputok ng bomba sa kotse at uminom ng cyanide pills upang hindi sila makilala o makapagsiwalat ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Naiwan ang MI6 team na nagtataka kung sino ang mga nasa likod ng pag-atake. Pagdating nina Michael at Damian sa paliparan, nadismaya si Eleanor sa kabiguan ng kanilang misyon. Gayunman, may inihanda palang sorpresa ang mga ahente, itinago nila si Agim sa loob ng compartment ng kotse, kaya siya ay ligtas. Dumating ang araw ng palitan ng mga bihag. Ang 5 opisyal ng EU ay dinala sa itinakdang lugar. Si Major Brian Don, kasama ang tropa ng American Army, ay naghatid kay Agim patungo sa lugar ng palitan gamit ang isang jeep upang matiyak ang kaligtasan. Mula sa burol, pinaslang ni Michael ang isang kalaban na sniper habang si Damian naman ang naghatid kay Agim sa mismong lugar ng palitan, sa ilalim ng pagbabantay ni Michael. Nang magsimula ang palitan, itinago ni Damian ang isang armas sa likod ni Agim. Sa kasamaang palad, nabaril si Agim sa gitna ng palitan, na naging dahilan ng matinding bakbakan mula sa mga tauhan ni Hassani laban kay Damian. Agad namang rumispandi si Michael upang tulungan si Damian at matiyak ang kaligtasan ng 5 bihag, saka sila dinala sa naghihintay na jeep. Pagkasakay ng mga bihag, mabilis silang tumakas sa gubat at sinundo ni Damian si Michael upang sumama sa kanila. Sa isip nila, pinaghihinalaan nilang isa sa kanilang kasamahan ang bumaril kay Agim, ngunit nilinaw ni Michael na hindi siya ang may kagagawan. Nanatiling palaisipan kung sino talaga ang tunay na bumaril. Habang naglalakbay sila sa kagubatan, naubusan ng gasolina ang kanilang jeep kaya napilitan silang maglakad.
Inutusan nila ang mga bihag na ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa himpilan ng American military at makipag-ugnayan doon para sa tulong, dahil hindi pa nila natatagpuan ang mga sundalong Amerikano na kanilang inaasahang darating. Samantala, dumating si Hassani at ang kanyang mga tauhan sa lugar ng palitan ng bihag. Dahil sa galit sa pagkamatay ng kanyang pinsan, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin ang mga nakatakas na bihag. Samantala, sina Damian, Michael, at ang mga opisyal ng EU ay makikitang naglalakad sa kahabaan ng riles ng tren hanggang sa makarating sila sa isang pabrika ng droga, kung saan nakakita sila ng mga sasakyang maaari nilang gamitin para makatakas. Pagbalik sa punong tanggapan, pinaalalahanan ni Eleanor ang kanyang koponan na ang kanilang misyon ay kunin si Allen. Ngunit parehong iginiit nina Damian at Michael na dapat nilang mailigtas muna ang 5 opisyal. Natuklasan naman ni Hassani at ng kanyang mga sundalo ang isang jeep sa kagubatan, dahilan upang magsimula silang maghanap sa mga nakatakas. Samantala, pumasok sina Michael at Damian sa pabrika upang patahimikin ang mga tao roon at planuhin ang paggamit ng isang nakaparadang truck para makatakas. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanilang plano ng pasabugin ng isang hindi kilalang tao ang truck. Gayunman, nagbago ang kanilang kapalaran nang dumating sina Brian at ang kanyang mga tropa, na nagdala ng tulong at kaginhawaan kina Damian at sa iba pa. Sa kabilang banda, si Sierra, isang babaeng kasapi ng militar, ay nagulat kay Eleanor matapos makipagkita kay Damian, ngunit hindi niya nadiskubre ang lihim na itinatago nito. Sa kagubatan, sumakay sina Michael at ang mga opisyal ng EU sa isang jeep na ibinigay ni Brian. Samantala, sina Damian at Dana ay naiwan mag-isa sa loob ng isang saradong truck. Sa hindi inaasahang pangyayari, lumabas na si Brian at ang kanyang mga tauhan, kasama ang lahat ng kanyang mga lalaki, ay nakipagsabuatan kay Hassani. Ikinulong nila sina Damian, Michael, ang mga opisyal, at si Dana sa isang selda. Sa loob, sinabi nina Damian at Michael kay Allen na inutusan silang patayin ito dahil sa pakikipagtulungan niya kay Latif. Ibinunyag din ni Allen ang nakaraan ni Damian, kabilang ang pagkakatanggol nito sa Delta Force, na nagpasiklab sa galit ni Damian. Sinubukan niyang sakalin si Allen, ngunit pumagitna si Brian at inayos ang pagkikita nina Damian at Hassani dahil sa papel ni Damian sa paghawak kay Agim. Sa kabilang panig, iniutos ni Brian sa kanyang tauhan na si Kennedy na patayin si Jonah Heath, isang babaeng opisyal na kabilang sa mga bihag. Kasabay nito, dinala ng grupo ni Hassani sina Dana at ilan pang mga babae bilang mga bihag. Sa loob ng selda, biglang umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, na nagdulot ng matinding takot sa natitirang mga opisyal ng EU. Samantala, sa punong tanggapan ng British Intelligence, nakatanggap sila ng maling impormasyon mula kay Brian tungkol sa isang umano'y pag-atake sa kanyang himpilan, dahilan upang hindi nila malaman ang tunay na kalagayan ng mga bihag at ng 2 ahenteng kasangkot sa rescue mission. Habang sina Michael, Damian, at ang mga opisyal ng EU ay inilipat ng mga tauhan ni Hassani sa bagong lokasyon, sinubukan ng isa sa mga opisyal na makipagkasundo kapalit ng kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng tunay na pagkakakilanlan ni Allen bilang isang ahente ng British Intelligence. Sa kasamaang palad, binaril siya ni Hassani at agad na namatay. Maya-maya, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap nang ihagis ni Kennedy ang isang pugot na ulo sa loob ng kanilang sasakyan, kalaki pang mensaheng nagsasabing buhay pa si Jonah. Sa kaguluhan, sapilitang isinakay si Damon sa isang armored car, ngunit ginamit niya ang pagkakataon upang agawin ang baril at gamitin ang pugot na ulo para takutin at pabagsakin ang kanyang mga bantay, dahilan ng pagkabangga ng sasakyan. Nakaligtas sila mula sa aksidente, at kinuha ni Damian ang mga armas ng mga tauhan ni Hassani upang ipagpatuloy ang kanilang rescue mission. Habang nagpapatuloy, sinalubong sila ng panibagong pag-atake sa isang tulay. Naiwan si Michael upang harangin ang mga kalaban habang inutusan si Damian na ituloy ang pagligtas sa mga bihag. Sa kanyang paglalakbay, hinarap ni Damian ang mas malalaking hamon, kabilang ang pagtawid sa isang mapanganib na minahan. Samantala, sina Dana at ang iba pang mga babae ay nakatakdang gawin ni Hassani bilang mga bihag. Maingat na ginabayan ni Damian ang kanyang mga kasamahan sa pagtawid sa minahan, iniiwasan ang mga pagsabog. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa punong tanggapan na nagsasabing malamang ay patay na si Michael at maaaring nasabugan sa minahan.
Sa gitna ng tensyon, nakaligtas ang isa sa mga lalaking kasama ni Damien sa pagtawid, ngunit trahedya ang sinapit ng isang opisyal ng EU na si Manang, na namatay habang sinusubukang gawin ang pareho. Samantala, sa Austria, nakipagkita si Eleanor kay Carrie upang ihatid ang malungkot na balitang malamang ay patay na si Michael sa isang misyon, ngunit tila hindi matanggap ni Carrie ang salitang iyon. Paglipat ng focus kay Damian, dumating siya sa punong himpilan ng kalaban at agad na kumilos upang alisin ang mga gwardya. Kasabay nito, 12-dosenang kababaihan kabilang si Dana ang dinala sa punong himpilan upang piliin ni Brian at ng kanyang grupo. Habang nasa kanyang opisina, nakatanggap si Hassani ng hindi inaasahang bisita, si Latif. Ibinunyag ni Latif na niloko niya si Eleanor sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang si Ashkani, ang ahente ng intelihensyang Pakistani. Naroon din si Allen, na nakikipag-usap tungkol sa encryption data na may kaugnayan sa mga nuclear weapons sa Iraq. Gayunpaman, biglang tinapos ni Hassani ang buhay ni Allen matapos makuha ang impormasyong kailangan niya tungkol sa mga sandata na iyon. Makalipas ang ilang sandali, parehong nagmadaling umalis sa lugar sina Latif at Hassani. Kasabay nito, dumating si Damian sa punong himpilan ni Hassani at mabilis na pinabagsak ang mga gwardya. Kinuha niya ang kanilang mga kagamitang pangkomunikasyon at nadiskubre si Allen na malapit ng mamatay. Sa huling sandali, naibahagi ni Allen ang napakahalagang impormasyon tungkol sa mga natitirang nuclear weapons sa Iraq. Pagkatapos ng pagkamatay ni Allen, nagpasya si Damian na iligtas ang mga kababaihang balak abusuhin bilang mga comfort women. Lumikha siya ng pagsabog sa bahagi ng punong himpilan, na naging dahilan ng pagkamatay ni Brian. Hindi inaasahan, ipinahayag ni Kennedy ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at inamin na isa siyang undercover military policeman na inatasan na dakpin si Brian. Sa isang lihim na pasilidad na pinangangasiwaan ni Latif, natuklasan na buhay pa si Michael kahit malubha siyang nasugatan sa putukan. Pagdating ni Latif at Hassani sa lugar, tinalakay nila ang padalos-dalos na mga kilos ni Hassani sa pagtatangkang iligtas si Agim, mga aksyon na nagudyok ng galit mula sa CIA at British intelligence. Ang pagiging padalos-dalos ni Hassani ay nauwi sa kanyang kamatayan nang siya ay barilin at mapatay kaagad. Nagkamalay si Michael at sinubukang ipaglaban ang kanyang kalayaan. Sa kabutihang palad, dumating si Damian sa tamang oras upang tulungan siya at ligtas na mailayo sila, kasama ang marami pang bihag, mula sa panganib. Pagbalik nila sa Austria, nakatanggap si Michael ng wastong gamutan. Nang makita ni Damian ang paggaling ng kanyang kasamahan, tinanong niya si Julia tungkol sa investigasyon sa tinatawag na Trojan Horse. Samantala, labis na gumagaan ang loob ni Carrie nang malaman niyang nakaligtas ang kanyang asawa. Ibinahagi rin niya ang masayang balita tungkol sa kanilang nalalapit na pagiging magulang sa pamamagitan ng pagpapakita ng resulta ng ultrasound. Sa punong tanggapan, inatasan si Julia na i-decode ang data na nakuha ni Damian, sa pag-asang makakuha ito ng impormasyon tungkol kay Latif. Sa gitna ng lahat, inihayag ni Oliver ang kanyang hinala na si Allen ang maaaring responsable sa pagkakahuli ni John kay Latif. Samantala, sa isang tagong lokasyon, sina Latif at ang siyentipiko niyang si Dr. Irina Malova ay nagsasagawa ng pagsusuri ng isang sandata na kemikal na may kakayahang mass destruction sa isang buhay na paksa. Matapos ang matagumpay na resulta, kinumpirma ni Irene na handa na ang sandata para sa operasyon. Sa isang restaurant, makikita si Eleanor na may hawak na kumpidensyal na file na konektado sa operasyon ng Trojan Horse na may kinalaman kay Damian. Gayunman, nag-alinlangan siyang ibigay ito sa dating miyembro ng Delta Force. Sa sandaling ipapasa na sana niya ito kay Damian, nagbago ng isip ang lalaki matapos makatanggap ng balita tungkol sa nagpapatuloy na investigasyon sa pag-encrypt ng file ni Allen. Samantala, dahil buntis na si Carrie, sinubukan niyang pigilan si Michael, nakakagaling lamang sa kanyang sugat, na bumalik sa serbisyo bilang operatiba ng British intelligence. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang misyon. Sa punong tanggapan naman, sinuri ng MI6 team ang data mula sa mga file ni Allen at natuklasan ang isang lokasyon sa Chechnya kung saan pinaghihinalaang naninirahan si Irina. Napansin nila ang malaking presensya ng mga armadong sundalo sa kagubatan, dahilan upang paghinalaan nila ang pagkakaroon ng isang lihim na bunker na konektado kay Latif. Upang magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat, sina Michael at Damian ay inatasan na pumunta sa lokasyon kasama ang tulong ng Georgian Special Forces dahil ang lugar ay nasa loob ng teritoryo ng Russia.
Pagdating nila sa lugar, matagumpay nilang napabagsak ang dalawang gwardya at nasira ang pasukan ng bunker. Sa loob, natagpuan nila ang tila walang laman na espasyo na may nagkalat na mga file. Subalit, isang trahedya ang naganap nang hindi sinasadyang ma-activate ng mga tropang Georgian ang mga explosive sensor na itinanim ni Latif na nagresulta sa pagkasawi ng ilan sa kanila. Buti na lang ay nakaligtas sina Michael at Damian sa pagsabog at ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap sa loob ng malawak na bunker. Nakalaban at natalo nila ang mas maraming gwardya, at habang mas lalo silang lumalim sa pasilidad, natuklasan nila ang hideout ng pera, mga pasaporte, at mga laboratorio para sa paggawa ng mga kemikal na sandata. Samantala, sa punong tanggapan, matagumpay na ipinakita ni Julia ang plano ng isang underground tunnel na tinatayang may habang 50 kilometro. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng hinala na ang bunker ay maaaring nalalabi pa mula sa panahon ng Soviet, at posibleng ginamit bilang imbaka ng mga nuclear o delikadong materyales. Pagkatapos ng kanilang pagsisiyasat sa loob ng bunker, nagpalit ng kasuotan sina Michael at Damian at umalis sa lugar. Habang paalis sila, napansin nila ang dalawang sasakyan na papalayo, sakay ang 7 individual kabilang ang isang babae. Upang magpatuloy sa paghabol, kinuha nila ang isang sasakyan mula sa isang naruroon. Ang mga sasakyan ay humantong sa kanila sa isang bahay kung saan sina Latif at Irina ay nagsasagawa ng pagpili sa mga taong handang magsakripisyo para sa kanilang kriminal na misyon. Sa pag-aproba ni Eleanor at ng hukbong militar ng Georgia, sinimulan nina Michael at Damian ang pag-atake sa lokasyon. Nakipag-ugnayan ang base ng MI6 sa mga tropang Georgian upang magpadala ng mga helicopter bilang tulong sa operasyon ng mga ahente. Habang napapalibutan at nalagay sa panganib sina Michael at Damian, dumating ang isang helicopter upang iligtas sila. Pagbalik nila sa punong tanggapan, nagsumite sila ng detalyadong ulat, kabilang ang impormasyon tungkol sa isang sandata na naglalaman ng mga nakakalason na kemikal. Samantala, nakatanggap si Damian ng isang kumpidensyal na mensahe mula kay Julia na nagsasabing tanging si Eleanor lamang ang nakakaalam tungkol sa operasyon ng Trojan Horse. Bukod pa rito, natuklasan niyang may taong inatasan si Eleanor upang bantayan ang kanyang mga kilos, dahilan upang siya'y mainis at magpasyang umalis sa grupo. Pinilit siyang kumbinsihin ni Michael na huwag na lang ituloy ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtatapos ng kanilang misyon ng magkasama. Ang desisyon ni Damian na muling sumama sa pangkat ng British intelligence ay sinundan ng panibagong misyon sa rehiyon ng Bratislava. Samantala, iniulat sa mga balita ang nalalapit na summit sa Budapest, Hungary, kung saan nakatakdang dumalo ang mga banyagang opisyal. Pinaghihinalaan ni Eleanor na maaaring magsagawa ng pag-atake si Latif sa panahon ng kaganapan. Sa kabila ng katiyakan mula sa pinuno ng seguridad ng Hungary tungkol sa kaligtasan ng bansa, nagpasya si Eleanor na ilipat ang punong himpilan ng kanilang team sa Hungary upang mas madaling mag-monitor sa Budapest. Sinuri ng team ang mga satellite images at napansin ang isang kahina-hinalang sasakyan. Ipinadala ang Special Forces sa lokasyon. Sa isa pang eksena, isang misteryosong lalaki ang naglagay ng watawat sa kanyang suit at pinatay si Irene bago sinunog ang bahay upang alisin ang mga ebidensya. Sina Damian at Michael na naroon sa lugar ay hinabol ang salarin. Sa gitna ng apoy, nahuli nila si Latif, ang may sala sa pagpatay, at dinala siya pabalik sa punong himpilan. Mukhang handa si Eleanor na patayin si Latif, ngunit nakialam si Oliver, binibigyang diin ang pangangailangang buhayin siya upang maiwasan ang paggamit ng mga sandata na pang-mass destruction. Di nagtagal, inatasan si Julia na gamutin ang sugat sa binti ni Latif mula sa bala habang nakatuon ang iba pang miyembro ng team sa pagtukoy sa mga kasabwat ni Latif na pinaghihinalaang nagdadala ng delikadong kagamitan sa kanilang mga malito papunta sa tren. Mabilis na kumilos sina Damian at Michael upang pigilan ang lalaki. Hindi nila alam, ang pinang watawat na suot ni Latif ay naglabas ng signal. Samantala, dumating ang mga kilalang opisyal ng mundo sa Budapest para sa summit, kung saan ang pangunahing paksa ay ang nuclear-armed Pakistan. Habang tinutukoy ng British intelligence team ang target na arestuhin, natuklasan nila na nasa bus ang lalaki. Pinilit ni Eleanor si Latif na ibunyag ang lokasyon ng bomba habang sinusundan ng team ang isa sa kanilang target. Pumasok sa istasyon ng tren sina Damian at Michael upang habulin ang target at sa huli ay natagpuan nila ito sa isang tren. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng masaksihan ng isang babae si Damian na naghahanda ng armas na nagudyok sa target na patakbuhin ang nakatagong chemical explosive sa kanyang katawan.
Bilang resulta, kinailangang abisuhin ng mga ahente ang lahat na lumikas dahil kumalat ang nakakalason na gas sa loob ng tren. Ang eksena ay lumipat kay General Ramez ng Pakistan, na isa ring kandidato sa pagkapangulo, na patungo sa summit. Sa kasamaang palad, siya ay dinukot ng mga tauhan ni Latif at dinala sa isang lihim na lokasyon. Sa punong tanggapan ng British Intelligence, kinakausap ni Eleanor si Latif na nagsimulang magbanta na ibunyag ang kanyang pagkakasangkot sa isang lihim na operasyon ng Trojan Horse noong nakaraan. Bigla, naglunsad ng atake ang mga tauhan ni Latif sa punong tanggapan matapos matukoy ang kanyang lokasyon gamit ang tracking pin na suot niya kanina. Ang atake ay nagdulot ng maraming biktima sa kanilang team, kasama na si Julia na nabaril. Si Eleanor rin ay naging target at naging biktima ng pag-atake ni Latif. Sa kabutihang palad, dumating sina Damian at Michael sa oras upang tulungan sina Oliver at Julia na labanan ang mga kalaban. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nakatakas si Latif dala si Eleanor bilang bihag. Pagkaraan, dumating ang pinuno ng seguridad ng Hungary sa punong tanggapan, at iminungkahi ni Oliver na makipagtulungan sa kanya upang mahuli ang mga tauhan ni Latif na pinaniniwala ang responsable sa pag-atake sa palasyo ng Hungary. Sa tulong ng opisyal ng Hungary, nakapasok si Michael sa palasyo upang subaybayan ang mga salarin. Samantala, ang misyon ni Damian ay iligtas si Eleanor na nasa tiyak na lokasyon sa loob ng headquarters ni Latif. Dinala si Ramez sa isang silid kung saan hawak ni Latif si Eleanor bilang bihag. Inakusahan ni Latif sina Ramez at Eleanor bilang responsable sa operasyon ng Trojan Horse na nagpalabas ng peking ebidensya tungkol sa mga chemical weapons of mass destruction sa Iraq. Ang operasyon ay naglalayong bigyang katwiran ang pananakop sa Iraq ng mga kanluraning bansa. Pinilit ni Latif si Ramez na aminin ang operasyon, na nagbanta na papatayin ang daan-daang tao na nagpoprotesta sa labas ng palasyo ng Hungary kung tatanggi siya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na sadyang inihatid ni Ramez si John kay Latif upang ipapatay. Nagalit si Eleanor kay Ramez dahil sa kanyang ginawang papel sa mga pangyayaring ito, at inamin niya rin ang sariling pagkakamali tungkol sa operasyon ng Trojan Horse. Sa harap ng palasyo, patuloy na sinubukan ni Michael na dakpin ang kanyang target, ngunit ang lalaki ay kumilos sa pamamagitan ng pagkuha ng isang babae bilang bihag. Samantala, sa punong himpilan ni Latif, dahil patuloy na tumanggi si Ramez na gumawa ng confession video, pinatay siya ni Latif. Kasabay nito, ang bomber na bumihag sa babae ay binaril ng Hungarian police. Kasabay rin nito, mabilis na pinatay ni Damian ang mga gwardya ni Latif. Pagdating niya sa punong himpilan sa silid ng mga bihag, gumawa si Eleanor ng recorded confession tungkol sa kanyang maling pahayag tungkol sa mga sandata na kemikal ng mass destruction sa Iraq na ibinunyag ang kalupitan ng rehimen ni Saddam Hussein sa buong mundo. Habang lumalapit si Damian sa silid ni Latif, napansin ni Latif at pinatakbo ang bomb trigger na nakakabit sa katawan ng kanyang mga patay na tauhan. Napansin ni Michael ang malaking panganib na dala ng bomba na kemikal at iniutos sa lahat na lumikas, habang siya kasama si Oliver, ay nagtrabaho upang patayin at i-defuse ang pampasabog na nakatago sa katawan ng lalaki. Sa punong himpilan ni Latif, habang matagumpay na na-neutralize ni Damian ang lahat ng miyembro ng grupong kriminal, sa takot at pagkabalisa, sapilitang kinuha ni Latif si Eleanor bilang bihag. Sa isang matapang at desperado na hakbang, pinaputok ni Eleanor ang kanyang baril sa kemikal na tubo na nakakabit sa kanyang katawan, na nagdulot ng pagsabog na ikinamatay niya at ni Latif. Nagtatapos ang serye sa pagpapakita ng isang video recording ni Eleanor na inaamin ang lahat ng kanyang pagkakamali kaugnay ng operasyon ng Trojan Horse. Samantala, ipinapakita si Damian at Michael na magkasama na sinusunog ang mga file na may kaugnayan sa operasyon na humantong sa digmaan. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.